And our guest for today, nag-deliver ho siya ng kanyang chairman sa progress report kahapon tungkol doon sa findings ng Blue Ribbon Committee sa ginawang series of investigation sa flood control anomalies. Let us all welcome the chairman of committee of the Blue Ribbon Committee and Committee on Accounts, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hi sir, magandang umaga po. Good morning, Sally. Good morning to all. Yung kahapon, synthesize lang namin yung partial committee report. No? Hindi talaga kasi kung lahat, alam nyo naman, more than 400 pages. So, yun. I'm ready for your questions. So, sir, after nyo na ma-present yung chairman's progress report, ano po yung expectation ninyo? Do you think there will be more Blue Ribbon Committee members na makukumbinsi na po na mag-sign doon sa partial committee report? Hopefully, kasi yung challenge is now on them. Ano? If they want to interpolate me, if they want to amend or introduce amendments, if they want to modify, or even if they want not to adopt the partial committee report, then they should sign and get on with it. Ano? Hindi pwedeng nakabitin forever. Kailan talaga mayroong conclusion. Now, the reason why I delivered the chairman's progress report and I did it via a privilege speech, kasi hindi naman pwedeng buuin natin yung buong report kasi napakahaba. Yung kahapon nga lang partial committee report lang, pero hati na nga yun, yung tinapos natin as far as the 7th or 8th hearing, almost 1 hour na eh. So you can just imagine kung full report, baka abutin tayong 2 oras sa sponsorship pa lamang. So it was done not without reason and intent. So, once you gathered enough signature, immediately, sir, i-report out nyo na ito sa plenary? Yes, hindi na yung ganitong parang synopsis or synthesis, kundi yung full content doong partial committee report. Para na sa ganon, maging mas productive at saka mas exhaustive yung deliberation, yung interpellation. So we can decide once and for all, at least the majority members of the Senate, not just the committee members, kung ano yung portions na i-adapt, kung ano yung portions na i-delete, or i-adapt or i-delete altogether. Pero sir, yung pinaka-highlights ng partial committee report, halos nabanggit na po yun doon sa chairman's progress report kahapon. Yes, yun yung mga distinct parts from the original. No? Pinili talaga namin yung hindi maapektuhan yung wholeness ng partial committee report. Kaya mga highlights yun. Particularly, kaya sabi ko nga, di ba, reform and referral package. Kasi kasama doon yung mga list of possible legislative proposals, like strengthening the ombudsman and the DOJ. Sa ombudsman, kasi ako coming from my previous life as sa law enforcement or as a law enforcement officer, hindi lamang yung parang preventive or yung parang remedial, kundi kailangan meron din punitive na aspect. In so doing, kung may punitive, it will serve as a lesson or warning to the others who may have the capacity or potential to commit the same crimes or the same misdemeanors. So sir, i-copy furnace nyo na ba yung ombudsman at DOJ o nag-request na ba sila ng copy? That is the next move. Moving forward, pinaprepare ko na yung transmittal letter to the Office of the Ombudsman para ibigay sa kanila yung lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech, so nasa record na yan. Whereas before, kung nakatago yung draft committee report at hindi naman nare-report out, wala. No? I might be violating some rules of the Senate. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magamit naman ng ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila. So, for now, sir, walang bagong BRC member ang nag-express na ng intention to sign the partial report? Wala naman nag-indicate as of yesterday or as of now as we speak. Sir, according to Senator Jingo Estrada, hindi naman daw masama ang kanyang loob, pero kung napagbigyan daw siya na makapag-interpellate sa inyo kahapon, ang itatanong daw niya, una, kung alam nyo na daw sino yung mastermind sa flood control anomalies,
At pangalawa, sapat daw ba yung isinole ni na dating DPWH Undersecretary Bernardo at Henry Alcantara na ngayon ay mga state witness doon sa flood control anomalies? Kasi kung pinagbigyan ko siya and I yielded the floor, I would be very inconsistent. Kasi sinabi ko na until then or until I gather the necessary signatures para makapag-report out ako, I'm not yielding the floor. So, tinransfer ko lang yung responsibility sa kanila. Kung gusto niyo pag-usapan natin na masinsinan ito, pumirma kayo. Wala namang masamang pumirma. I cannot understand for the life of me, bakit hindi ka pipirma? Si Senator Erwin nga, di ba? He already indicated or manifested na may mga disagreements siya, but still he signed. Para lang mapag-usapan, para kung ano yung hindi siya nag-agree, may introduce na as amendments or i-discuss namin by way of interpellation. So, ganun dapat. So, kaya hindi ko maintindihan, pwede ka rin naman magpirma na hindi ka sang-ayon, altogether, di-dissent ka, at least pumirma ka. So, talagang mahirap maintindihan. Except for one possible reason, at ito in-indicate naman, sinabi naman ni Senate President, kasi noong sinabi niyang tutulungan na lang kita na mag-gather ng signature. So he called, I think he called some of them. And at least one member of the majority was, candid enough to admit to him na pasensya ng SP kasi may nakiusap sa akin taga-minority. So I can just surmise based on that response na posible rin. I'm not passing judgment on any senator for that matter, particularly members of the majority bloc. Pero possibly, baka meron din nakikiusap na para hindi ma-report out. Kasi yung nangyari sa mga pagdinig, medyo maski pa paano may effects sa kanila, di ba? At least yung mga na-mention. So kung i-report out pa ito at mame-mention na naman, yun lang ang iniisip ko. Kaya possible na, hindi lang possible, talaga may nakiusap at least one from the minority, nakiusap sa at least sa isa sa majority na kung pwedeng wag magpirma. Before Mayan and Daniel, so sir, would you like to address yung sana itatanong sa inyo ni Senator Jinggoy? Alam niyo na ba yung mastermind at sapat na yung isinole? Sinagot ko naman siya nung meron kaming tete-a-tete doon sa sidelines, di ba? Nung tinabihan niya ako. Sabi ko, hindi mo naman mapipinpoint ang nag-iisang mastermind sa buong, the whole caboodle, Dahil, well, sabihin natin merong mastermind sa isang lugar. Kasi ang tinaki lang naman natin, sinabi ko, microcosm, representative samples of the extent of corruption sa flood control projects like Bulacan First District Engineering Office at saka yung Oriental Mindoro. Now we intend, and as we are now gathered here, tuloy naman yung mga teams na sabi ko mag-extend kayo hanggang Visayas and Mindanao para lang makita natin how widespread yung corruption pagdating sa flood control projects. Ang next way forward also is to scrutinize yung mga, di ba pinakita rin namin, scroll namin yung mga letters from different lawmakers, congressmen and senators requesting for allocables. Kasi ang isa sa recommendation namin, alisin na natin yung allocables, alisin natin yung leadership fund altogether, saka insertions. Mag-stick na lang tayo sa mandate talaga ng lawmaker or legislator na mag-legislate, hindi yung mag-insert ka only for the purpose of or the intent of implementing it para makakuha ng kickback. So isa yon. So but we will zero in on allocables that were given due course by the DPWH, pinagbigyan. Tapos further we'll zero in on the projects na pinagbigyan na merong defects, substandard. Hindi naman yung altogether, lahat ng allocables, because at that time, or even up to now, hindi naman talaga illegal yung allocables. Although I personally believe, it's not proper. It's not appropriate for legislators na magre-request ka sa agency for what? Well, probably they'll say, para sa constituents. Pero saan ang galing ang pag-aaral niyan? Kaya gusto ko, di ba, magkaroon ng horizontal and vertical convergence, meaning may coordination ka sa local government units na nangangailangan. Tapos naka-coordinate ka rin sa mga agencies na mag-i-implement. Pero kung parang whimsically, mag-request ka ng allocables, thinking na yung contractor mo yung mag-implement, that's wrong. So yun ang way forward.
na zero in hanggang ma-determine natin how many projects among those allocables as requested and given due course yung na-implement at naging ghost project or substandard. Mhm. Nandun ang mali, nandun ang napakamali. Mhm. So, meron kaming mga in-inspection na suspectedly may defects yung project. Mhm. So, Sir, yung tanong na kung enough na ba yung sinole ni na state witness sa Bernardo and Alcantara, is it, kayo this ba ang pwede only my own mag-get? opinion based on my dealings with Yusek Bernardo Mhm. and based on what I know do sa extent ng kanilang participation, I don't think enough. Kasi lumabas na naman na si Yusek Bernardo, di ba, nag-commit siya ng 1 billion ba? Mhm. And 1 si billion. Henry Alcantara, I think 200, 300 million. I don't think those, yung restitution na yon enough. Mhm. As far as I know, no, na naging participation nila do sa flood control anomaly. Who will determine ba, sir, kung enough na yun? Ano yon? Yung korte. I think that's covered by a MOA between the state witness willing to restitute and the DOJ, yung kanilang witness protection program. So sila yung nag-aral doon. Pero sabi ko nga, kung ako yung masusunod, it's way below what should have been restituted or offered to be restituted. Okay. Mayan and then Danielle. Sir, balikan ko lang yung tungkol sa mga ayaw pumirma sa committee report ninyo. Sabi nyo yung isa, candid enough to say na, kasi may nakikiusap. Sir, katanggap-tanggap ba yan na gano'n na lang pag makiusap, hindi na lang pipirmahan yung isang legitimate document naman, sir, ng Senado? Human factor. And I understand. Sabi ko nga, while I disagree, naintindihan ko yung kanilang mga rason, whatever reasons they have, for not signing. Kasi lahat naman tayo, di ba? Merong human element within us. Hindi lahat ng tao napaka-rigid. Meron talagang flexibility somewhere. So, yun. While, sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap, pero dapat intindihin natin. Kasi alam niyo naman sa Senate, matagal yung pagsasama. Maski pa paano yung human element, yung human factor, yung human relations, papasok at papasok. Sir, nasabi nyo na kanina na possibly because dahil may mga maapektuhang pangalan na taga-minority. Pero sir, yung nasa recommendation nyo, for ano lang naman, di ba? Preliminary investigation lang Yeah. naman. What Ano is yan? so bad about it, sir? Wala. Kasi sabi ko, hindi naman ito hatol, hindi naman ito final judgment. Katunayan, between February 11 and now until yesterday, may mga nag-develop na nga eh. Hinalimbawa ko nga si Senator Jinggoy, di ba? Dahil merong mga projects na attributed sa kanila, yung worth 355 million pesos. Tapos sinupi na, I think, sinumon ng ombudsman yung ating LBRMO. Hindi nila makita yung direct link do sa insertion ng proponent, si Senator Jinggoy. So, in fairness to him, minensyon ko yung kahapon. Di ba na between February 11, kaya hindi final ito. There would be some or there may be some developments that could serve as a defense noong mga nabanggit dito. So, nilap namin, recommendation namin for preliminary investigation, further investigation, fact-finding investigation. Nandun naman lahat yun eh. It's up to the prosecutors ng DOJ at saka ng Ombudsman, sila mag-determine based on evidence na ipadala sa kanila at saka yung magagather pa nila kung sino yung papilan nila na information. Sir, may we ask, how's your relationship with these senators na kasama sa committee report nyo? Particularly sila Senator Shi, Senator Joel, Senator Jinggoy. Are you in Well, speaking terms or nagkakatampuhan ba, sir? I will not blame them, but I have a duty to perform. Kasi kung puro pakikisama na lang all the way, wag na lang tayo mag-hearing. Di ba? Maintindihan ko naman where they're coming from. Yung iba, parang hunus-dili na bumate. Yung iba, hindi ako kinakausap. But Last na lang po for me. Sir, may we know kung ilang hearings pa and what is the possibility, sir, na makaharap pa si Zaldico knowing na nasa France nga siya, tapos nag-ano siya ng asylum? Paano po ba? we will await the decision of the French government kung mag-grant yung kanyang asylum. It is now incumbent upon this administration to oppose the application for asylum. Kasi hindi naman hindi naman yun siguradong ma-approve eh. Even yung kay dating Secretary Roque,
wala naman nakakasigurado na yung asylum magagrant. Kasi kung ang best I think yung best case nila para mag-grant yung persecution. Pero kung ganyan, so challenge ito sa government to really vigorously oppose yung application for asylum. And if and when he is returned to the country, doon ko plano na i-confront siya doon sa mga Marines. Kasi after all, kung yung 18 Marines ang papatawag natin, nanggagaling lang naman yung sinasabi nila kay Saldico eh. So, there's no point. Pero sir, kasi 'di ba yung pag nag-apply siya ng asylum, habang hindi na bibigyan yon ng desisyon, hindi siya pwedeng pauwiin, sir, 'di ba? Yun yung sinasabi ng Yeah, French Saka hindi government. pwedeng arestuhin. So, I posited a legal question to my staff as we were discussing or preparing the partial committee report, the chairman's progress report. Sabi ko, scenario, what if in-invite natin si Saldico and he agreed and went to the Philippine Embassy in France. Doon siya nag-testify under oath. Question, kung merong mag-move to cite him in contempt of the committee, tapos may mag-move na i-place siya under arrest, can we order the embassy personnel to put him under arrest and detain him there? I haven't gotten a parang categorical answer. Sabi ko, pag-aralan nyo. Kasi it might come to that because since Saldico knows that he cannot be arrested by the French government, so but the Philippine government, and mind you, the Philippine embassy grounds in France or anywhere in the world, any country in the world for that matter, Philippine territory yun eh. And kaya nga inoobliga natin yung magte-testify na nasa loob ng embassy para may jurisdiction. Di ba yung sa mga commission on appointments na confirmation hearings, we require them to be present inside the embassy para maging valid yung kanilang testimony. But the question is, this is a different matter kasi merong possibility na mag-contempt at ma-order yung arrest. So, we're still studying that, yung scenario if it comes to that. Ngayon, kung merong police attaché or military attaché na naka-assign do sa French, sa Philippine Embassy, do sa France, baka pwedeng doon i-detain hanggang that's outside the jurisdiction of the French government, di ba? French authorities, because he's being detained in a Philippine territory. But that's a good legal question to study. And wala pang nangyaring ganyan. So, unprecedented. So, pwedeng novel case ito kung darating sa Supreme Court. Kung valid ba na i-detain siya on orders of the Blue Ribbon Committee or the Senate President for that matter, habang hindi siya nagsasabi ng totoo or hanggang hindi nalilift yung kanyang warrant na i-issue ng Senate. It's under study. Thank you, sir. Okay, before Daniel and Nympha, sir, napansin lang namin kahapon sa privilege speech nyo, hindi nyo binanggit yung names ng mga nirekomenda na isa ilalim sa preliminary investigation, although nasa slides. Yeah, napakahaba eh. Dahil niwasan nyo lang na Kasi tumagal. nung inoorasan namin, at least 45 minutes, magro-roll call pa ako doon. Sayang naman yung mga 10-15 minutes na gugugulin ko. Pwede namang i-scroll. Bahala na kayong humabol. Magtrabaho naman kayo. Akala namin iniwasan ninyo na kahit paano mapahiya yung mga Hindi nandun. naman. Kasi kung ganun ang ko, hindi ko i-scroll yun. Diba? Iano ko na lang, sabihin ko lang, there are some legislators, both from the Senate and the House. Gaganunin ko na lang. So, yun lang yun. Kasi mahaba, rin eh. Kakapagod. Hindi naman, nakakabawas ng boses eh, nakaka-garalgal din eh. Okay, Daniel and then Nympha. Sir, pwede po pa-elaborate lang yung sinabi niyo kahapon para maiwasan yung contractor. Ano po yung nakikita niyo ngayong solusyon? Kasi knowing na Yung marami. beneficial owner, para hindi makapagtago sa under a corporate veil, Kasi, siyempre, hindi sila yung nakalista as directors. Pero kung magpapasa tayo ng batas na being the beneficial owner, na alam naman na maililing sa kanya yung contractor, yung corporation ng contractor, pwede na silang habulin. Basta malink lang, sir. Basta ma-prove na actually, ikaw may-ari niyan, nilagay mo lang sa kamag-anak mo, nilagay mo lang kung sinong dami mo. Yung ganun.
Sir, sorry hindi ko alam kung gusto niyo sagutin to. Pero may patutsada po kasi si Senator Marcoleta kahapon sa inyo, yung tungkol daw sa sinabi parang inahangaan daw niya kayo dati. And then parang nagbago daw kayo. Gumuho daw yung kanyang paghanga sa inyo. Alam Inalagay nyo, kayo sa pedestal. noong nasa media pa siya, hindi pa siya congressman, hindi pa siya senador, talagang ramdam ko naman yun kasi pag ini-interview niya ako, nag-express naman siya ng admiration for what I was doing sa PNP. Sinabi naman niya na kinonfide niya kay Senate President na hanga ako diyan kasi walang nakagawa ng ginawa niya nung PNP siya. And I also mentioned that in my speech, di ba? Na more than 50 years, consistent naman ako. So ang sagot ko lang, hindi naman ako nagbago at hindi naman ako kailanman magbabago. Ang nagbago si Senator Marcoleta kasi nawala siya sa hulog. Hindi na siya in sync with reality. Hindi ko alam kung bakit. Kasi alam naman natin, di ba, sa balik-taktakan, parang wala sa katwiran madalas. Sinabi ko na nga na until then, until I gather the necessary or the majority signatures, I'm not yielding the floor. Tatayo pa rin siya, sasabihin niya na unusual. Sana kung nag-aral siya, nagbasa siya sa Senate Archive, na hindi unusual yon. That's one of the usual occurrences sa Senate na any senator may not grant to be interpellated. Di ba nga minention si Senator Miriam, sponsorship speech, not even a privilege speech. Nag-co-sponsor siya sa reproductive health. Andito rin ako noon But she refused to be interpellated. Yun ang medyo unusual, may she rest in peace. Pero nag-sponsor ka, at least man lang, ma-interpellate ka. Pero that's still, bottom line, that's her right not to be interpellated. So what more a privilege speech? At saka sa akin naman, hindi naman absolute na ayoko magpa-interpellate. Gusto ko lang, mag-share tayo ng responsibility. Magpirma kayo, di-interpellatein niyo ako till the kingdom come. Pero saan nagsimula ba na maging contra fellow niyo si Marcoleta nung palitan niyo siya as Blue Ribbon Committee Chairman? Simula nung kami, yun ang pinag-ugatan ng pagiging BFF namin dalawa. Parang, ewan ko lang sa akin lang ito, parang hindi niya matanggap na napalitan siyang Blue Ribbon. Kasi alam nyo, nung nagpo-form kami sana, nasa minority kami noon, kaming 5. Senator Soto, Senator Lawrence, Senator Mix, Senator Risa, and ako. Tawagan namin sarili namin sa Munti Pangarap, Mythical 5. Kami minority. But of course, before the session opened, yung 20th Congress, siyempre, kinakausap namin yung mga ibang pwede naming ma-recruit para pag open ng session, si SP Soto yung maging Senate President. One of them, si Senator Marcoleta. Dalawa lang yung kanyang parang non-negotiable. Blue Ribbon and Justice. Sabi namin, go. Okay. Kung makukuha ni Senate President, that's yours. Kaya ko lang naman ako sabihin natin na nag-speculate na baka yun ang sama ng loob niya. Kasi 2 hearings lang, napalitan na siya. So, yun. Sana maging BFF uli kami na totoong BFF. Okay. Sir, There's always a proper time for that. Sir, may patanong lang si Mav po. Meron daw sulat kamay ni late Undersecretary Cabral na nag-allocate siya ng 500 million pesos na mga projects daw kay Senator Marcoleta. Bibigay raw ito sa ombudsman. May iba pa ba raw bang evidence versus... Actually, meron pa. Kasi sabi ko nga, yung request for allocables, although sa tingin ko, hindi proper, pero hindi naman illegal. Kasi dati naman pinapractice. Pero yung pinagbigyan, given due course, yung mga request, maski hindi lahat, again, hindi pa rin illegal yon. Pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. So yun ang hihimay namin. So 'di ba there's this story, mind you, na when he was chairman of the Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways. Siya kasi nag-confirm kay Secretary Bonoan
And I heard this from other congressmen who were then members of the CA and until now, Mhm. members pa rin ng CA. Nung nilabas ko yung merong isang congressman na nambukol sa mga kapwa nila congressmen, actually lumapit sila sa akin nung may CA kami. Mhm. They're egging me. Tuloy nyo yan, Senator. Mm. Kasi kami yung mga nabukulan. Oh. So, nabukulan sila I will ni... not mention any name, pero yun ang sinabi nila. Pero saan ang bukol yung BFF Meaning, mo? no, I'm not, Okay. wag nyo na akong dalhin doon. Basta Okay, sir. ito yung facts, as narrated to me by some congressmen. Mhm. Na dahil kino-confirm yung DPWH secretary, bigyan nyo kami ng projects. At hindi lang ako kasi marami kami rito, 12 kami rito sa panel ng CA. CA. Actually, 1.5 billion daw yung hinihingi. 500 lang yung binigay. Mm. Tapos nakanganga yung mga ibang kasama sa CA kasi wala naman nakuhang project. So sir, may mga documents tungkol doon? Hindi, I'm not, ang sabi ko nga, titingnan natin baka mayroong mga substandard at sa ghost do sa mga items, sa mga projects na pinagbigyan, na-implement. Doon tayo pagpo-focus. Kasi sabi ko nga, yung allocable, nasa recommendation pa lang ng committee yon na i-abolish na natin yung allocables. Kasi ito yung dating pork barrel na renamed, rebranded. Diba? Sa halip na pork, naging leadership fund, naging allocables, naging insertions. Yung insertions, matagal nang ginagawa. Yun na rin yung pork barrel. So, yun ang dapat ma-abolish. So, para lang meron tayong way papunta doon sa direksyon na maalis yun, kailang magkaroon din tayo ng sample kung bakit masama ang allocables. Mhm. So sa mga CA members na nanghihingi ng project doon sa DPWH Secretary, mga kongresista lang po? Yun ang information. No? Also coming from them. Mhm. Okay, Daniel, meron ka pa? Okay, Nympha. So, binanggit nyo kahapon at kanina rin, ipopursue ninyo yung tungkol sa mga allocables and may nag-gather kayong papers from DPWH. So, Meron. Pati kay dating Undersecretary Cabral. Aha. Kasi at that time, nung lumabas na yung parang na-involve na implicate si dating Undersecretary Cabral, she sent word, no, nagkaroon ng feelers, overture, na gusto makipag-usap. So, nung una, lawyer niya lang muna nakausap namin. But as parang pareho nung kay Bernardo, yung unang usap namin, denial, aamin ng konti. So, galing na ako doon kay Yusek Bernardo na merong inamin pero bitin na bitin. Sabi ko sa lawyer, mag-usap muna kayo ni Yusek. Pag medyo buo na yung loob niya, to tell all, kasi back and forth yun yung kay Yusek Bernardo, inabot kami ng 4 na meetings before he finally caved in, so to speak, and tell the whole truth. Marami kaming bulahan muna bago umabot to sa, sige, lahat po sasabihin ko na. So, having that experience, ayoko na maulit yung kay Yusek Cabral kasi alam ko saan patungo Kasi ganun din ang pinagsimula namin ni Undersecretary Bernardo. Ang unang diga niya nga sa akin, Senator, hindi kami magkakilala first time kami nag-meet. Meron lang nag-mediate para nag-ano sa akin na gusto makipag-usap. Sabi ko, go ahead. Ang unang sinabi niya, ako, Senator, hindi ako nagmamalinis. Kasi siyempre, pag birthday ko, pag Christmas, nare-regaluhan ako ng 100 million. Di ba parang bigay, pero parang bitin. Kasi, can you imagine a birthday gift na 100 million cash? Mukhang that tells you something or that tells you a lot. Yung kay Yusek Cabral, halos ganun din ang umpisa. So sabi ko, kausapin mo nang mabuti at pagkabuo na yung loob niya, mag-usap tayo, isama mo siya. But unfortunately, hindi na kami umabot doon. Kasi nga, di ba? Opo. So, sir, yung documents po pertaining to allocables ay... Meron kami. Opo, ano yun, sir? Handwritten or... Merong handwritten. Yung pinakita rin doon sa scroll, di ba? Na malinaw naman care of If you were able to catch that, di ba? So, yun po yung ititrace, sir, kung nabigyan yung pondo na yun at kung Hindi. ghost or... Kung napagbigyan, obviously, napagbigyan, care of na Opo, okay.
Ngayon, yung projects na yon may listahan. Gusto naming malaman, baka merong ghost doon. Yun ang mali, yun ang illegal, yun ang criminal. So, sir, senators and congressmen po ito. Yeah, both. Marami. Marami yun. Meron ng isang legislator, ganyan kakapal yung kanyang request eh. Kaya lang, di ba, nagkataon lang, ewan ko ba, itong mga staff ko, bakit yung iba malabo, yung iba malinaw. So, ito po yung ididig further. Ito yung we'll look into it further, na kung merong mali. Sabi ko nga, zero in, zero in. Kasi kung allocable per se, hindi naman illegal, hindi naman criminal kasi practice nga eh. And then, sir, balikan ko lang po yung sa mastermind. Meron po ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanyang I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? ibig sabihin, sir, mastermind sa Walang bawat overall baluarte, mastermind. overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind kasi nga 'di ba ano to eh driven by greed. Saka sabi ko nga 'di ba parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. 'Yun talaga sindikato 'yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente, yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulan ko yung kung merong sense. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang eh. Ang dami nga mga sumusulat sa amin eh. Nagre-report. Pero makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, but, we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang mo yung oras ng komite? Apo. And then, sir, isa na lang. Sir, yung tatlong kasamahan po ninyo, tatlong incumbent senators recommended for further investigation for possible cases. Hiningan po ba sila, sir, ng comment or are you encouraging them, giving them a chance para sumagot din, para sa possibility na Yeah. mabago pa yung recommendation? Of course. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba Walang mas naging- mainam yung ganon? Wala naging ganong request, sir, na from the three. Wala. Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Sir, Wala ganun eh. so bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Mhm. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Kasi sa amin, based lang doon sa nag-gather namin sa mga committee hearings. Okay na? Okay. Badet and then Marlon. Badet, ikaw. Balik po Yeah. tayo kay Saldico. Sir, ano pong nakikita niyong kakulangan ng government sa pagkikipag-coordinate sa Interpol? Kaya malaya pong nakaikot-ikot si Saldico sa iba't ibang bansa. Too late the hero. Masyadong delayed yung reaction. And again, I cannot understand why the Secretary of Justice would go there himself. 1 week or how many days later, after the discovery na si Saldico was apprehended by German authorities and turned over to the Czech Republic authorities. Dapat yon agad-agad, at first instance na na-discover, di ba dapat
tinawagan natin yung embassy kagad doon. Alamin nyo kagad, nasaan, anong problema, kailan may uwi. I think that's one parang shortcoming na nangyari rito. Pero hindi indication yun, sir, na hindi sila serious or sincere dun sa I don't want to comment on that. But yun ang nakita kong shortcoming kasi why did it take that much time before they actually exert effort para alamin man lang kung nasan si Saldico. At saka yung Interpol, ang tagal na yung request na yan eh. Mhm. Dapat yan, kasi nakita ko doon yung bagong PCTC ng transnational. Late na rin siya eh. Kung noong sinabing si Saldico, apprehended nando sa Czech authorities, apprehended by German authorities, dapat lumipad na yung PCTC o nag-coordinate na sa Interpol. Kasi ng counterpart natin as far as the PNP. Sa NBI, may sarili rin silang parang relationship sa Interpol. Dapat day one, pumunta na yung o nag-inquire ng PCTC at nag-request na ng red notice. Bakit noon lang dumating sa presscon? Kita ko si Prestosa, General Prestosa. Late na rin eh. Mhm. Dapat yun ang pinalo up. Ako nga, nung inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA, parang a few days, nasa red notice ako eh. Bilis. Kaya lang, di na ako nahuli. Mas mabilis. Mas mabilis sila sa akin. At least yung panahon na yun. Mhm. Kaya na mabilisan na ganun. Kasi nandyan lang yung headquarters ng Interpol sa Lyon, sa France. Nandun eh. Mhm. May Pilipino pa nga tayong nandun eh. Na nasa Interpol eh. Ano ba yung, even before he was apprehended, dapat meron na tayong coordination directly with the Interpol. Ito yung voluminous documents na kailangan namin si Saldico to answer for certain crimes. Ewan ko, why they did not do that. Ano? Sir, hindi naman kaya deliberately mabagal. Hindi ko alam, basta't mabagal. Mhm. Hindi natin masabi kung deliberate, sir. Yes, sabi ko lang, basta't mabagal. Hindi natin alam kung deliberate o hindi. Okay. Okay ka na ba, Ded? Marlon and Merrimon. Sir, may binabanggit kayo kanina na tingin nyo masyadong mababa yung kung ano yung ipinangako ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo Yeah. ibalik. Tingin nyo, sir, mga magkano dapat for you maging acceptable? Hindi ko ma-second guess kung ano yung amount mismo. Pero yung as reported, kasi alam naman rin natin yung kung magkano yung pinangako nilang restitute. Ano? Yung 1 billion kay Bernardo, maliit yun. Yung 200 o 300 kay Alcantara, maliit yun. And should the DOJ set a deadline for them to Well, return the money? Alam mo, mahirap namang pangunahan natin kasi sila yung nag-negotiate. DOJ did their own due diligence. Mhm. Baka yun ang findings nila. Sa akin, sarili ko lang yon. Based on my, dealings with Bernardo and Alcantara. Particularly Yusek Bernardo. Basta sa akin lang, in my own judgment, I may be wrong, I may be correct. Sa tingin ko, maliit. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind. I'm not Superman. oh. Asa lang ako Ba sa mga resource persons. Hindi ko Mhm. alam kung sino mastermind. No? I think that's speculative. Mhm. And then he was saying na kapag hindi siya inimbitahan ng Blue Ribbon, ibig sabihin may pinagtatakpan. Well, What that's his can you say? opinion. But I'm saying, wala. Open naman ako eh. Di ba lagi naman ako open? Pero mag-present ka na, huwag niyo sayangin yung oras ng komite. Kung meron kayong pinanghawakan, pwede kayo mag-attend. Look, we requested him to send or submit his draft affidavit. Yun lang ang request namin eh. Hindi Wala pa naman rin. nagsasubmit. Sir, Kasi ayoko na maulit yung kay Orly Gutesa na doon mismo sa hearing, kino-coach. Ang Mhm. pangit ng pangitain eh. Mhm. Mas maganda yung pulido, may hawak kaming o kung sino man ng draft affidavit para tukoy na yung tanungan. Hindi yung nawawala yung page. Tapos iko-coach. Di ba ang pangit sa public? Sir, the special panel of investigators po ng
ombudsman has already recommended the filing of plunder and other criminal charges against Saldico and then former Speaker Yeah. Martin Romualdez, identifying them as masterminds of this scam. Well, probably they have the evidence to, Yeah. to support their case, ano. Pero it's up to them. And Kasi hindi naman limited. Marami kami nasubmit sa ombudsman. Katunayan, yung 2 privilege speeches ko pa lang, pinauna ko na yung yung file. Binigay ko na sila eh. DOJ, ombudsman, pinauna ko na doon. Hindi pa si Ombudsman Remulla, yung acting pa lang noon, yung dating Deputy for Visayas, siya yung si acting. Vargas. Yeah, he was here during the budget deliberation. So, dumaan sa office ko, sabi ko, kasi I learned from the AMLAC that they cannot initiate freezing of assets and bank accounts until or unless merong formal complaint na nakafile, at the very least. So sabi ko kay Acting Ombudsman Vargas, sabi ko, bibigyan namin kayo nito para at least maidakit nyo para meron na kayong ground to request AMLAC para mag-issue ng freeze order o mag-request sa CA ng freeze order. Ganun ang nangyari. So even noon pa, hindi ko rin alam yun eh. It was only during our, my conversation with the AMLAC, Executive Director Matthew, at the time, David, nasabi niya, sabi ko, ano ba yung requirement nyo para mahabol natin kasi naghahabol tayo rito. Kasi this is out in the open and baka maalis na yung mga assets. Sabi niya, at the very least, we need a formal complaint na nakadakit sa DOJ or sa Ombudsman. So knowing that, ako yung nag-initiate pa nga kay Acting Ombudsman Vargas, eto yung file, idakit nyo na complete. Sabi niya, bukas na bukas idadakit ko ito. At saka, isa daw po sa ginamit nila, yung testimony ni Gotesa and then yung sinasabing 18 former Marine Sabi ko, personnel. that's her call. Ano? But That's her should this settle the concerns, questions regarding the credibility of those people? Well, sa akin, yung 18 Marines, ex-Marines, sinabi ko na ito, 805 billion pesos. Parang physically impossible na ma-deliver mo in such a short period of time. Computation nga, di ba, 5 years. Now, kung merong ibang computation o meron silang alam na iba at sinaman nila yun, that's their call. Kasi after all, sila yung magdidetermine ng probable cause. Hindi naman yung Senate ang magdidetermine ng probable cause eh. Yung sa amin, recommendatory kami kung sino yung pwedeng mag-undergo ng preliminary investigation, kung sino yung pwedeng i-further investigation o i-fact finding, yun na sa amin. Hindi naman kami prosecutor eh. Mas alam nila yung trabaho ng prosecutor. Okay. Before Merrimon, sir, ano yung possibility na bago mag-adjourn si NIJE, magkaroon ng another hearing ang Blue Ribbon Committee? Big possibility kasi nga yung sa ibang lugar Visayas, Mindanao, kung merong mga ma-discover doon na mga ghost pa rin o kaya substandard, we will pursue para lang maipakita natin na hindi lang limited sa Luzon yung ghost projects at saka yung substandard. Tapos yun nga, yung para makita natin na pati yung mga issue ng mga allocables nauwi rin sa mga ghost at saka substandard. So sir, kahit wala pang enough signature yung partial report, pwede nang mag-resume ang session? Yes, we can. Depende sa, sabi ko nga, di ba? Once ay mailabas ko na rin to, kahit through a privilege speech, we can resume the hearings. Okay, Merrimon. Sir Merrimon Reyes from One Yeah. News 1 PH po. Sir, yung sa partial committee report, balikan ko lang po. So kulang pa po ng 2 signatures. Tapos nabanggit nyo, more likely meron from the minority na nagsabi sa majority na wag munang pumirma. Do you think ito po ba ay pwedeng magresulta to another Senate leadership shake-up? Meron po bang senador sa inyong lumapit na nagsabing, hindi mo na ako pipirma kasi baka natatakot akong magkagulo-gulo ulit yung liderato? Wala namang nagsabi ng ganon. Pero you could be right. Ano? Baka iba nag-aalanganin din. Baka magkaroon ng kanya-kanyang dahilan. Sabi ko nga, I also understand whatever reasons. Whatever reasons, kanila yon, unless proven otherwise, valid yung reason nila. Pero sir, kung mauwi po ba doon, do you think kayang kunin yung numbers para magka-changes against the Senate leadership? Well, sa akin, kung mangyari yon, di balik ako sa fifth floor.
Sinabi ko ng staff ko eh, Mhm. ready kayo mag-pack up, balik tayo sa 5th floor. From 6th floor. Galing naman tayo talaga sa 5th floor. Oh. Siksikan ulit tayo doon. Sanay Okay na. naman kami. Sanay minority, majority. Pareho naman sweldo eh. Mhm. Amor and then Mean? Oh, Mean before Amor. Sino ba? Actually, natanong na, sir, yung kung kailan po, meron na po bang possible date for the next Wala pa. We're still, consolidating lahat ng documents. Parang hindi na-cover sa first 8 hearings. I-pursue natin sa succeeding hearings. And yung allocables nga, sir. So, Yeah, balik that's one kung issue. kung makakakuha na ng enough information about supposed irregular flood control Mm. projects sa Visayas at Mindanao, Yeah. doon lang po magkaka-next hearing. Yeah. Hindi lang Visayas Mindanao. Kung merong allocables na nauwi sa GHOST at saka sa substandard, we may resume the hearings. Sorry, sir. Before CND, adjournment. Yeah, kasi ano pa naman, meron pa naman kaming 1 month. window. Mhm. Dahil sabi ko nga, kasi ngayon nag-interpellation, nagdi-deliberate sila sa plenary sa House, hindi agad-agad matatransmit yun eh. Kasi assuming na matapos yung kanilang deliberation, so give or take 1 week, so next week, sabihin natin May 14, May 15, matransmit. Hindi naman pagka-transmit, while mag-constitute kami into an impeachment court, hindi naman nag-trial eh. May proseso pa yan, may procedure pa yan na papadala mo ng summons yung respondent to comment. After 10 days, papadala mo yung prosecution to reply, di ba? Tapos may stipulation ng between the two panels, defense at saka prosecution, that will take a few days more. So yung calculation namin, kung halimbawang mga middle of May, Mhm. may transmit, parang nasa mga, I think makapagbakasyon pa kami after ng may break. May chance pa. Na hindi pa Earliest- magta-trial. Sir, napunta tayo sa impeachment. Earliest po, sir, ng trial. Mahirap Possible. mahirap eh. Kasi hindi natin alam nangyayari sa House eh. Hindi nga natin alam kung magkakaroon ng 1/3 Vote. votes doon eh. Sir, before lang ako bumalik sa impeachment, sir, yung walang overall mastermind, sabi nyo, why do you say that, na walang talagang isang malaking taong nag-uudyok at nagko-command sa mga to, kundi regional mastermind lang? Based on evidence. Based on evidence. Walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD. No? Not even the DPWH secretary na ito. Merong mastermind. Sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. But sir, kung si Zaldico yung nag-aalat ng karamihan sa pondo, Siya yung APRO eh. ano pong tawag sa kanya? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi siya considered as mastermind? Depende sa evidence to be presented. If it comes to that and he is identified to be the, overall parang manipulator, so be it. Pero yon, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Harap lang siya sa napakaraming tawag dito, counts ng kaso. Mhm. Meron siyang plunder sa Bulacan, may plunder sa Mindoro, may plunder siya sa kung saan man. Yun na lalabasan. So, series or number of counts of cases na involved siya. Pero would that make him the mastermind? I don't know. Pero yung mga regional Pag mastermind, sinabing mastermind, fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Saldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his sphere or area of influence. Di ba? Mhm. Sir, isa na lang. In case matuloy yung impeachment trial, safe to say magsa-stop po yung hearings ng Blue Hindi. Ribbon? Kaya nga sabi namin, impeachment trial at saka yung session, simulan natin sa hapon. Para yung umaga natin libre, para yung committee hearings, not only yung Blue Ribbon, kundi other legislative, yung mga bills pending, magkaroon ng space para sa committee hearings, para ma-report out pag may session. Kaya pinag-aaralan namin yung scheduling eh.
Pero ang suggestion ko, ibakante natin yung umaga. Kasi pagka ginawa nating umaga session, tanghali yung impeachment, saan sisingit ngayon yung committee hearings? Sabado-linggo? Wala kang quorum. Mhm. CJ Corona walang hearings. Walang committee hearings, sir, di ba? Session and trial. Yeah, parang ganon. Kasi merong umaga tapos hapon. Pero sir, Pero ngayon maraming kasi simula lang ng ano eh. Ang difference kasi noon, bandang December na yun eh. January, sir. Marami na naipasang batas eh. Ngayon, meron sa parang priority bills na hindi pa natatakel o nasa committee pa. Eh, pag hininto mo yun, di paralyzed naman yung legislative work. So, ang pinag-uusapan namin is, i-confine, maski 2 p.m. to sawa, abutin tayo ng alas 10, alas 11, pero bakante yung umaga para meron tayong committee hearings. pero so nakikita nyo na magiging smooth yung proseso dito sa Senate considering na si Senator Robin Padilla, sinabi niya na role ng minority yung kumontra. So yung pag-convene pa lang sa impeachment court, sa tingin nyo may mag-a-attempt na In-expect naharangan? na namin yun eh, na even yung convening of the Senate As impeachment as court. an impeachment court, Mhm. i-objectan yun eh. Expected na yun. Merong, Kasi nag-express na sila eh. Mhm. Di ba ang unang-unang nagsabi nga niyan, di ba? Kukwestiyonin ko muna yung basihan, yung basis ng articles of impeachment. Mhm. Pwede ba yun? Something like that. I'm not sure kung yung pag-paraphrase ko accurate. Mhm. Oh. Di ba sinabi niya, wala pa man yung impeachment, wala pa yung, hindi pa nag-i-start yung proseso, kukwestiyonin na yung basis ng articles. So something na dapat paghandaan po ni SP Soto as presiding officer. Yeah. We're planning kasi si Senator Zubiri, majority leader, hindi rin lawyer. Mhm. So we're planning to appoint an impeachment manager. Tingnan namin si Senator Kiko para lawyer. Mhm. Total, BFF din naman siya ni Senator Marcoleta. Not in the same degree, not in the same category. Pero BFF din naman sila eh. Anong role niyan? As impeachment. Hindi, parang siya yung, alam ba, may mga question of law na pwedeng interpret. Mhm. Kasi kailan kabisado mo yung rules of court, di ba? So, Mhm. although, ang mananaig dito, yung rules of impeachment. Mhm. Suppletory yung rules of court. So, mas mainam na yung merong lawyer do sa, si SP hindi rin lawyer, nagka-crash course nga siya. Mhm. Pero mas mainam na yung lawyer na sanay sa trial. Oh. Mhm. Para more or less, masisingnalan niya man lang si SP na yung objection would be overruled or sustained, Mhm. di ba? Mas maganda na yung gano'n. So, hindi pa namin na i-take up to sa majority or sa buong Senate. Suggestion Pero pa kami lang na yun, sir. nag-uusap, sinuggest ni Senator Zubiri. Mhm. And nandun ako nang nag-suggest siya. Si SP, amenable siya. Sabi ko, I also agree kasi kailangan natin talaga, merong legal mind Mhm. na talaga yung lawyer na nandiyan. Kasi tayo, mga abugago lang naman tayo na pamisa-misa nakakatsamba. No? Kasi sa majority, isa lang po abogado, sir, di ba? Senator Kiko lang. Si Sa majority. Santopia. Ay, Opia. Ay, okay. Marlon and then Danielle and then Marion. Kasi hindi naman pwedeng parang walang majority leader naman sa impeachment court eh. So, ang sinabi ni Senate President, pwede tayo mag-designate ng impeachment manager na senador. So, paano yun? As impeachment manager, Senator Parang Judge siya pa yung rin siya. Parang siya yung magsi-shepherd nung, aside from the Senate President, the presiding, parang siya yung bastonero sa floor. Mhm. Di ba? Pero Parang majority leader. De facto, Ah. parang gano'n. Pero Senator Judge pa rin siya. Of course, of course. Okay. Hindi naman siya pagpapakita ng bias kung siya yung yung orderliness, di ba? Parang Magtitimon. Timon, no? Parang may manggugulo, siya yung parang, hindi, dito muna, doon muna. Parang yung orderliness ng trial. Marlon, Danielle, and then Narimon. Sen, napag-usapan na po ba ng leadership? Kasi you were saying before na baka mga June pa mag-start yung mismong trial Ano ko kung lang yan, sakasakali. based lang sa yung 10 days, 5 days, Yes. preliminary conference, based lang yon, inestimate lang namin yon. Baka nga abutin pa ng July. baka umabot ng July. July. Yeah, and if Baka that first week of July. happens Okay. po Yung trial Sen, proper. Apo. And if that happens po, Sen, definitely
maaabutan niya yung budget season, yung budget call. Napag-usapan na po ba yan ng leadership? Paano niyo Yeah. i-juggle yung Kasi yung experience ano namin kay ex-CJ Corona, parang 40 days. Ewan ko. Hindi. December hanggang January or February. mga 4 So, ilan yun? mga 4 4 months. 4 months Four yun. 4 months. So, 4 months. Aabutin. so kung umabot, I'm sure makapag-adjust kami sa schedule eh. Mhm. Kasi wala namang hard and fast rule kung anong susunding schedule ng impeachment court eh. Nakalagay sa rules dun eh, yung rules of impeachment. Ano eh, yeah, parang nandun yung schedule na daily at 2 p.m. pero para sa discretion pa rin ng impeachment court. And kahit naka-break. Well, even the Supreme Court, even the Sandigan Bayan, may break sila eh. Di ba, minsan, summer break, sa Baguio nga sila Summer nag-conduct ng mga session, ano yes. nila, oh. Mhm. So, I think entitled din naman yung impeachment court na hindi naman yung parang sagaran. Okay, Danielle. Wala naman nakadetain eh. Wala naman na-impede na liberty. Mhm. Hindi, Diba? ang ibig ko po sabihin, Sen, pwede pong magkaroon ng impeachment proceedings kahit na naka-CNJ adjournment yung Yeah. yes. Mhm. Basta Yeah. nag-start, Mm. makapag-convene. Maski naka-break, pwede mag-proceed Mhm. yung trial. Kasi independent naman ng Senate yun. Hindi saklaw ng CNJ yung impeachment court. Mhm. That's a different animal. Ang sakop ng CNJ, yung Congress, Yung legislative. but not the impeachment court. Nagkataon lang na yung impeachment court is the Senate. Mga anti-sa impeachment, yun na yung nire-raise nila ngayon. Dapat in session yung Congress kapag nagkakaroon ng impeachment. Hindi. That's separate entity eh. Mhm. Hindi bound ng rules of the Senate Mhm. ang impeachment. May sariling rules ang impeachment court eh. Sir, basta makakonvene kayo within the session month as impeachment Yeah, court. yun nga, kasi pinag-usapan din namin yung definition ng fourth wheel. Ano? Ang sabi naman ng Supreme Court doon, Reasonable. depende sa Senate kung anong definition nyo ng fourth wheel. Mhm. Gano'n naman ka-liberal yung kanilang, di ba? Ang sinasabi din doon, being a co-equal branch, which is the Senate, bahala kayo mag-interpret. So, Parang gano'n ang tenor ng Sir, part ng proseso yung i-invite yung prosecution and then ipipresent nila yung articles of impeachment sa session ng Senate. Hindi, yan, Hindi na. reply. So, papadala mo ng summons yung respondent, sagutin mo. Kasi pag nandito yung articles, yun na nga yung pinaka-complaint kumbaga sa Mhm. kumbaga sa Kasi court, yung diba? pages din, diba? Parang may in-invite from the prosecution kasi Sir, mag... Sir, sorry, Okay din. medyo hypothetical na yung tanong ko. Pero since sinabi niyo na pinaghahandaan niyo yung mga eventualities kung may tumutol na mag-convene, paano ba yung mangyayari nun, sir, kung sakali talagang may tumayo, pagbobotohan ba yun? Yeah. Kailangan pa bang pagbotohan? Di ba the House? Lagi. Ganun ang So may democracy. chance na hindi makapag-convene, sir? Kung matalo sa botohan, edi paano magko-convene kung ang rule ng impeachment court wag mag-convene. So, walang impeachment. Pero sir, di ba trabaho niya Let's mag-convene? cross the bridge when we get there, Kasi sabi nga hypothetical eh. It has not happened yet, but in any eventuality, we should be prepared to tackle that. Kasi pwedeng umabot ulit sa Supreme Court yan eh, kung sakaling magkaroon ng ganyang usapin. So, pero tama yung sinabi nyo, duty yan eh. Constitutional. Constitutional duty, as a matter of fact. Sir, sorry. So, yung hindi ba- mag-o-object, sir, dapat may matinding argumento kung bakit nag-o-oppose. Yes, and he or they must be able to convince the majority Mhm. to vote in their favor. And kung gano'n na mangyari, it's on them, na sila yung sumagot sa taong bayan kung bakit ayaw mag-convene. Mhm. Pero, sir, Yung minority na talo sa botohan, wala namang magagawa yun eh. Mhm. Kasi majority nga yung nagro-rule eh. Mary Mon, okay. Pero sa halimbawa, maulit yung nangyari last year, magkaroon ng ruling ng Supreme Court. May president na kayo last year, sinunod nyo yung ruling ng Supreme Court. Yeah. Ako, gano'n ang attitude ko eh. That will have to be followed again kung maulit yung nangyari. Kung TRO, pag-uusapan namin. Pero kung Susundin. Kung susundin namin yung TRO o hindi. Mhm. Kung void, pending yung petition, I don't think we should stop based on a pending petition before the court. Hanggat walang ruling. Kung may temporary restraining order,
which I think is unlikely, no? Mhm. Pag-uusapan namin whether to follow or to comply with the temporary restraining order or not. No? Remember, impeachment court, final yung, hindi nga appealable yan sa Supreme Court eh. Mhm. So we have our own rules. We are sabihin natin, co-equal. So, pero pagbobotohan namin yung committee aro, sundin ba natin to o hindi? Mhm. Sir, yung convening, kapag may nag-kontra, i-divide yung house, hindi ba, sir? In-anticipate namin, may magkokontra. Yes, sir. Pero, sir, kailangan ba i-divide yung house? Hindi po ba automatic na dapat mag-convene kayo kasi trabaho nyo po yun, even if may magkumontra? May motion eh. Kung Dapat motion na i-resolve. wag i-convene, sa botohan mauwi yun. Kasi ang court hindi naman one-man court eh. It's a 24-member court. Mhm. So majority pa rin yung magre-rule. Mhm. Ha? Yeah. Mhm. So sir, yung kinakailangan yung budget for the conduct of impeachment trial, More than sufficient? More than enough? May Hindi. 27 million pa eh. pero sabi ni SP, 12.6 million lang ang kailangan. Yun ba yung sinabi ng... Estimate niya siguro. Pero Mhm. merong appropriation na 27,544,000. Nagastos yung 512. Mhm. So meron pa more than 27 million. Mhm. Eh ano na yung kape, tinapay, yun lang naman eh. Yung ropes, nabili na eh. Mhm. Sir, this early, si Senator Amy Marcos, Kung impeachment. Senator Amy Marcos may sinasabi na parang may banta ba ng pananakot, yung AFLR, yung budget para sa mga project, and then kakasuhan sa ombudsman. So, Ayoko na mag-comment doon. pero possible yung ganun, sir. Kasi sa House, di ba, may sinasabing may cash involved, may pang-pressure. Hindi ko alam. Kasi sa akin, wala nag-o-offer. Yun na lang ang personal knowledge. Mhm. Okay, Amar. Sorry, balikan ko lang po yung sinabi nyo na pag may nag-oppose or kumontra dun sa pagko-convene ng impeachment court, i-divide yung house. Eh di sir, pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi Hindi, nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. Mhm. hindi siya magiging unconstitutional, sir, Well, since... kung hindi pa convene yung impeachment court, we will rule as a Senate. Di ba? Wala pa hindi pa impeachment court eh. Mhm. So Senate yung mag-rule as a body kung magko-convene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority kung magko-convene kasi hindi pa nga naka-convene. Senate pa lang, sorry. I have to Oo correct nga pala. myself. Kasi hindi pa kayo nakakapag-convene. Eh. Yeah. Di-divide talaga. Hindi siya magiging unconstitutional, sir, or baka ma-open to possible Well, yun ang magiging questions. argument ng mga hindi papayag na hindi mag-convene. Yung constitutionality noong argument na dapat mag-convene. Because sinasabi ng Constitution, mag-constitute kayo as an impeachment court. Forthwith. Mhm. So kung gano'n na mangyari, sir, tao na lang yung huhusga sa mga bumoto para huwag Well, pwede may magdala ng case sa Supreme Court. Magruruling ng Supreme Court, kailangan mag-convene kayo. Or hindi. Depende. Okay, Sila yung may final arbiter. Remember, they're not dealing with the impeachment court yet. They're dealing with the Senate. Di ba? Okay, may pahabol, Camille? Senator, after the privilege speech po, what do we expect? More hearings ba? Magkakaroon ba kayo ng recommendation fund? Or yung refund yung mga nakuhang pera, sir? Nandun na. Ginagawa na nila. And how about, sir, yung lifestyle check? Nandun na rin yun. Magre-recommend din Ginagawa po na rin kayo? yun ng ombudsman. Thank you, sir. Yeah. Sir, may pahabol si Nimpa daw. Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? Depende. Sa ngayon hindi kasi pero kung yun nga merong ghost tapos ma-attribute sa kanya, kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, Mhm. he should be treated in the same manner Doon sa iba. na natrato ibang senador, ibang congressman. Diba? Wala nang special dito. Okay, Merriman. Sir, ibalik lang po dun nga sa committee report. May ilang questions po kasi nagsasabi bakit daw pipirma kung partial pa lang yung committee report. Ano ba sir yung kahalagahan na mailabas na muna ito before continuing yung hearings ng Blue Ribbon? Importante kasi sa haba, yung complexity saka yung lawak ng sinakop ng investigation,
minabuti kong hatiin eh. Kasi imagine kung tatapusin natin lahat, baka abutin tayo ng 1,000 pages. Tapos mas maganda na yung i-parcel mo para get done with yung na-cover, tapos yung susunod na page, edi i-absorb na lang o masubsum na lang yung partial committee report do sa main committee report, di ba? Yung pag-uusapan na lamang do sa final committee report, yung na-tackle after the partial committee report. Subsum na lang yun. Na-tackle na yun. Okay, last question from Net25. Good morning, Senator. Mar Gabriel po from Net25. Sir, anong chance na mapadalo na natin si House Speaker Romualdez sa next hearing? Hindi, inimbita naman natin siya eh. Pero may interparliamentary courtesy nga, di ba? Na ayaw kilalanin ni Senator Marcoleta. Time-honored nga yun. Maski sabihin pa natin pilitan, dadali namin kung gawin din sa amin yun. Di ba nagkagulo na yung Congress? Away na yung House at saka yung Senate. Saka hindi lang naman, sabi ko nga sa privilege speech, hindi na lang ito practice. Matter of principle. Because nakasama nito sa isang Supreme Court ruling na dapat i-honor yung umiiral na interparliamentary courtesy. Sir, ang sinasabi ni Sen. Marcoleta kahapon sa manifestation niya, hindi raw tama siguro na bigyan pa ng kortesiya kung taong bayan ay tinuturing yung boss ang binastos na ng mga dapat Hindi ko imbitahan. makuha yung gusto niya sabihin. Alam mo, kaya nga sabi ko kanina, wala sa hulog eh. Hindi ko makita yung katwiran niya. Sinabi na nga merong time-honored tradition na mulat sa pool na nag-open yung Congress, naandyan na yan. Bakit natin sasalungatin yun? Ngayon, kung gusto niya magpunta, in the same manner that Congressman Chanco and Congressman Libiste appeared voluntarily, then gawin niya. Kung gusto niya, siya humila kay Speaker Romualdez dito. Thank you, sir. Dali niya dyan sa committee hearing. Sir, before we end, humihingi na update si Mav Gonzales tungkol sa Senate building, new Senate building. Ganun pa rin, September 2027. The thing is, ang problema, ang umiiral na US dollar peso exchange rate sa assumption, even sa DBCC, 58 pesos to a dollar. Nasa 61, 62 na tayo ngayon. So merong may effect yan sa cost. So sabi ko doon sa staff, sa team, sabi ko baka pwedeng hintayin nyo muna na bumaba yung presyo ng gasolina, ng krudo, baka sakali bumaba yung... Look, yung ating foreign debt lang, which constitutes 30%, kasi 30-70 yan eh. Domestic debt, 70%. Yan ang ceiling eh. 30% yung foreign debt. Lahat ng foreign debt natin, dollar denominated. So doon pa lamang, kung ang ating national debt nasa 18 trillion pesos. Kunin mo yung 30% doon, that's 600, or that's 6 trillion, di ba? So yung 6 trillion pesos, i-convert mo sa US dollars. Tapos kunin mo ngayon yung differential na 3 pesos per dollar. We're talking here of, baka nasa mga 300 billion pesos na yung nalugi ka agad, na wala tayong ginagawa pa, tumaas na yung utang natin ng 300 billion pesos. If my math is correct, kasi 30% of 18 trillion, assuming na umabot tayo sa ceiling na 30% sa foreign borrowings, so that's 6 trillion. Yung 6 trillion, i-convert mo muna sa dollar, tapos kunin mo yung differential na 3 pesos, kasi between 58 and 61 or 62, 3 to 4 pesos eh. Daang bilyon na kagad yung nadagdag sa utang natin, even without us doing anything or borrowing anything more. Ganun gagrabe yung situation natin. Now, kailan magbubukas yung Strait of Hormuz? Hindi natin alam. Mabuti na lang yung UAE nag-express na sila ng exit na sila sa OPEC. Now, ano yung implication sa oil price? Kasi yung OPEC, ito yung nagko-control ng production. UAE hanggang 3.1 million barrels lang kayo. Pero nag-exit sila and their capacity is abot sila hanggang 5 million barrels a day. So merong extra. So kung hindi controlled yung production ng oil worldwide, meron tayong balancing factor na bumaba yung
presyo ng oil kasi supply and demand, di ba? Mhm. So mabutin lang, parang blessing, if we may call it that, na yung UAE mag-exit sa OPEC, I think, Oo. effective May 10. Mhm. So magandang development yon. Ngayon, ang tanong lang, saan sila dadaan? Dahil sarado yung Oh, Strait of Hormuz. Mhm. Teka, Okay, sir, okay pahabol na. na lang daw ito kay Mas Baby pasado Lane. na pala. Sir, so critical daw ba na solid yung majority block sa Senado to make sure na makakamaster kayo ng enough votes para makapag-form bilang impeachment court? Ngayon po ba sa tingin niyo solid daw yung number ng majority? Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. Mhm. So kung solid, may enough numbers wala kayo naman kung ditong magbotohan? sikretong kudita eh. Sa Senate eh. May ugong muna. Kung mangyayari, mangyari. Kung hindi, hindi. Pero tiyak na uugong muna. Kayo lang. Naku, kayo pa. So kung solid yung Wala lang. majority, may enough numbers kayo Pwede para... solid ngayon, bukas hindi. Mm. Depende yan eh. Mhm. Kasi impeachment or no impeachment, no, partial report or no partial report, yung change ng leadership, ano yan eh, nandyan lagi yan eh. Sir, do you think ang botohan sa impeachment will be along the lines of yung alliances dito sa Senate? I don't or- know. Ako, I can only speak for myself. Mhm. Wala pa akong formed decision. Titingnan ko muna yung ano. Iba kasi yung napanood natin sa House, Mhm. hindi sufficient. We need to listen to the defense and the prosecution. We have to see the evidence as presented and as rebutted before we can decide kung ano ba talaga yung decision namin. Magiging factor po ba yung 2028 election sa magiging decision Sa akin, ng mga hindi. senador? Hindi. Sa akin, evidence lang. Titingnan ko. Pero dun sa iba na I elections, don't sir. know. I cannot speak for them.